Maambunan ng blessings ngayong Chinese New Year. Chinese food business din ang bida sa ating negosyo tayo dahil mamaya ay alamin natin ang sikreto ni Karen Rojas sa kanyang siomai business. Ano ba naging successful sa kanyang siomai business? Ang dating model na ngayon ay isa ng madiskarteng mom na si Karen Rojas. Ang kanyang sikreto, panoorin po natin. Ang isa sa pinaka-popular o kilalang Chinese food dito sa Pilipinas ay ang siomai. Sa sobrang kasikatan ng siomai maging sa mga mall at sa kalsada ay merong nagbibenta nito. Dahil dyan ay isang siomai business ang pinuntahan namin upang alamin ang kanilang sikreto sa successful na negosyo. Hello mga kanegosyo, with me is Miss Karen Rojas. Hi Karen! Hello, Miss Dayan. Alright, to start off, how did you start with the siomai business? Well, at first, naghahanap din talaga ako ng passive income. Kasi lalo na, I'm actually pregnant right now, 7 months pregnant. So, I'm thinking of something na kahit wala ako and easy to manage siya. That's why I come up with the food cart. Prior to this business, may iba ka bang business? Ano bang trabaho natin? I'm a part-time model and nagpe-perform din ako as a dancer. And I do some real estate also. Coming from a different industry, tapos biglang pumasok ka sa isang business, hindi ka ba nahirapan? Siyempre, pag negosyo naman talaga, may mga risk yan eh. Pero nakita ko, upon interviewing also yung ibang mga naggaganito rin, so malakas naman sila. So sabi ko, sige, gusto ko i-try. Miss Karen here, what she did was franchising. Correct. So ito yung other type of business wherein you just need to operate the business, the strategies are already there, even the marketing plan, talagang iraran mo na lang yung business. Correct. Kaya hindi rin nahirapan si Miss Karen. Pero hindi ka ba nga nangapa at first? What were your adjustments? They offer free trainings naman sa akin and together with my staff din. And they have online and offline trainings. So patuloy naman siya. Every week we have trainings. Bawat business, hindi naman laging matamis yan, na laging successful. So can you tell us more about, may mga challenges ka ba? Yung capital, syempre hindi rin naman ganun kabilis no during that time, lalo na sa work ko before. And of course, yung naghanap ako ng staff ko na okay din sa akin, yung trustworthy na staff din talaga. So, feeling ko para sa akin, hindi naman siya ganun ka-major yung challenges. Kasi yung first month ko naman, medyo malaki agad yung income. Tsaka I like what you said that nag-train ka din. So kahit mawala yung mga Correct. staff niya, kayang-kayang mo ikaw ang Yes. pumalit. Are there any business tips that you would like to share? Parang iisipin mo yung takot, yung duda mo kung mag-work ba to. Pero kung ako sa inyo, just go ahead, no, do it. Kasi you will learn naman in the process. Kailangan alam mo rin yung ginagawa mo. Kasi kapag wala kang alam, una, baka maguluhan din yung mga staff mo sa'yo. Kasi ang vision ko dito is long term. Yes. Hindi siya pang sandalian lang. Kahit nasabi mong nabilis kong nabawi yung ROI ko. And of course, importante din actually yung location. Bakit ba importante yung mga kanegosyo natin dyan, yung mga bawat Pilipino magnegosyo? Lagi tayong takot magnegosyo, pero para sa akin, it's time for the Filipinos to really try doing business, magkaroon ng entrepreneur's mindset, no, maging business-minded kasi maraming opportunities dito sa Philippines, no. Thank you so much, Miss Karen. Thank you, Miss Dayan. Failure is not the end. Isipin mo na ito lamang ay parte ng iyong journey patungo sa isang tagumpay. Yan po ang aral na ibinahagi sa atin ni Miss Karen Rojas. More business stories and business tips na naman ay ibabahagi namin sa inyo next time, mga kanegosyo. Kaya naman tara, negosyo tayo!